Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, binata nalulong sa droga hanggang magkapamilya. Pag may kita, hindi ko naman ibigay sa nanay ko. Sama pa rin ako sa barkada. Then sa bisyo ko na napunta yung kinikita ko. Isang negosyante nalubog sa milyong-milyong pagkakautang. Nadedelay na ako sa sweldo sa mga tao. Yung mga suppliers ko, hindi ko nababayaran on time. Needs ng mga, simple mga kailangan ng mga anak ko, even pang-enrollment, wala na talaga. Paano sila magkakaroon ng fresh start? Alamin sa The 700 Club Asia. Susunod na. Bagong taon for me po is new life. Like new beginning para po harapin yung panibagong problema na alam mong kaya mo lampasan. Yung ganun. New Year ay, ang hatid niya ay para sa akin, pag-asa. Kasi sa kabila na nangyayari sa ating bansa, merong hope pa rin. Kasi ang pag-asa nilagay ng Diyos sa ating puso. Sabi niya sa Romans chapter 5, verse 5. Kaya ang bagong taon ay may bukang liwayway dahil kay Kristo. Panibagong numero, panibagong buhay, panibagong pakikisama. Bagong taon para sa akin parang panibagong paghahanap ulit ng pagkakakitaan. A blessed and a happy new year to all of you and to you, pare. Happy New Year. Ayan na. And Happy welcome. na, masaya pa. Correct. Welcome to another episode of the 700 Club Asia. Handa na ba kayo sa bagong taon? Madalas, ang bagong taon ay nangangahulugan ng bagong simula para sa atin. Isang fresh start, kumbaga, matapos ang lahat ng nangyari sa nagdaang taon. Sabi nga nila, leave the past behind and look forward to the future. Ikaw ba, Mare? May bagay ka bang gusto nang iwan sa nung nakaraang taon para makapag-fresh start? Huwag mong lalahatin. Oh, yung mga suitors ko, dyan na kayo sa likod. Busted na kayong lahat. Hindi, sa totoo lang, gusto kong iwanan yung tendency, lalo na naming mga ina, yung pagkakautang ba? Debt using the credit card, or I want to do everything in cash talaga. Kumbaga, pagkakasyahin ko yung budget ko. Kung yun lang ang pwede mong bilhin, yun lang din ang pwede namin kainin. Pangalawa, gusto kong magbawas ng sugar. Doon sa mga masasarap na dessert, lalo na nitong Kapaskuhan, di ba? Napakasarap na mga pastries kasi ang sugar, alam naman natin, sanhiya ng mga maraming uri ng mga sakit sa katawan. Kaya kung maaari ay iwan ko na sana yung sugar o bawas-bawasan po natin yung pagkain ng mga maasukal, matatamis na bagay. Ikaw naman pare, ano yung iiwanan mo? Well, marami akong iiwanan. Yung mga minsan kasi yung mga, alam mo na, mga bagay na naubos yung oras. Minsan nasusobrahan. Oo nga, sobrang busy mo. Lahat na lang yata ina-attendan. Kailangan lahat talaga. ng imbitasyon. Oo, dapat. So, siyempre, it takes its toll sometimes, no? So, kailangan magpahinga. Pero, napakaganda nung sinabi mo, para sa lahat yun. Yung sa health natin. Kagagaling ko lang sa doktor, chinek up ako. At mabuti na lang maganda. Pero, sabi niya talagang yung bad cholesterol. Yeah. Masama yun, yan. pagkain ng matataba at mga maasukal. At saka dyan nagsisimula yung heart attack. Correct. Yun nga ang alam Pag nagbara-bara yung mga... Totoo yan. So taba at saka yung sugar, babawasan natin. What about you, friends? Is there something in your past or this past year that you want to leave behind so that you can start afresh? Share that with us on our social media pages and use the hashtag TSCA Fresh Start. Perfect timing kata kasi ang una nating kwento ay tungkol mismo dyan. Ito ang kwento ni Reby. Binata pa lang ay nalulung na sa bisyo. Itong bisyo na to, nadala niya hanggang sa mag-asawa siya. Kaya paano kaya niya naiwan ang lahat ng iyon at nagkaroon ng fresh start? Panoorin natin ang kanyang kwento.
Mahirap lang kami. Wala kaming sariling lupa na sinasaka ng nanay ko. Kumbaga nag-upa lang ng lupa. Dala na kasalatan sa buhay, high school lamang ang natapos ni Reby. Maaga siyang namulat sa paghahanap buhay bilang isang habal-habal driver sa kanilang probinsya. Subalit, sa halip na mapabuti ang kalagayan ng buhay, kabaligtaran ang nangyari. Nahulog siya sa bitag ng pakikipagbarkada at mga bisyo. Pag may kita, hindi ko naman ibigay sa nanay ko. Sama pa rin ako sa barkada. Then, halos sa barkada na lahat. Then, sa bisyo ko na napunta yung kinikita ko. Hindi kalaunan ay nahumaling na rin si Reby sa iligal na droga. Simula sa libre lang, walang bayad. Pagkatapos, iniwan na ako, pabilihin na niya ako. Hanggang wala akong ibili, pauutangin niya ako. Halos sa droga na lamang napupunta ang lahat ng kanyang kinikita sa paghahabal-habal. Hanggang sa umabot na sa sukdulan ang kanyang adiksyon sa droga. Parang sa sarili ko, hindi ko na maiwanan ang drugs. Oh, saan ka na naman ang galing? Lagi ka na lang doon sa barkada mo, sama ka na sama. Wala namang... Kasi hindi niya alam yung shabu, paano gagamitin. Sabi niya, palagi kang umiinom ng shabu, masisira yung utak mo. Akala niya, maiinom yung shabu. Tangan ang galit sa ina. Lumuwas si Reby patungo sa Iligan City noong 2003 at nagtrabaho bilang isang mekaniko. Dahil mas lumaki ang kanyang kinikita dito, lalo siyang nalunod sa bisyo ng pagdodroga. Sabi ng tao, walang patutunguhan ng taong to kasi palaging nagda-drugs. Then, malalaki ng mga mata ko. Parang payat na payat. Sa gitna ng kanyang pagiging hayok sa ipinagbabawal na gamot, nakilala ni Reby ang babaeng kanyang napangasawa. Nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak. Subalit, sa halip na magbagong buhay, nagpatuloy si Reby sa kanyang masamang bisyo. Nagagamit ko yung anak ko sa pagdadrugs. Sasabihin ko kasi may kapatid ako nga nakatira doon malapit sa Saray. Pag sabi ng asawa ko nga, hindi ako sasama, kayo lang. So, yung puso ko parang gumagaan na, masaya na kasi makatitira naman ako. So, nagawa kong, dinala ko yung anak ko sa Saray. Gumagamit ako habang ang anak ko naglalaro. Kalaunan ay naapektuhan ang kanilang pagsasamang mag-asawa. Saan ka na naman ang galing? Sumabot ka! Saan ka na naman ang galing? Sinisira mo yung buhay mo! Bakit mo sinisira yung buhay mo? Bakit mo sinisira yung buhay mo? Hindi ka na naawa sa amin ng anak mo. Hindi na kita kilala. Tumino ka na! Umupo ka! Mag-usap tayo! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka na ganyan? Bakit ka na ganyan? Maliit pa yung sahod niya. Ginagawa pa niya yung hindi ko gusto. Hindi na ako makatiis kasi araw-araw niyang ginagawa. Palagi akong nagdadasal sa Panginoon na, Lord, sana hindi na ako magdadrugs, sana wala na akong bisyo. Kailangan ko ng tulong mo. Sa yugtong ito, sa pamamagitan ng isang Bible study sa kanilang inuupahang bahay, unang nakarinig ng salita ng Diyos ang misis ni Reby. At sa gitna ng matinding pagbibisyo ng mister, panalangin ang kinapitan ng asawa ni Reby. Umaga hanggang hapon, doon ako iyak ng iyak. At si pastor yung nag-aano sa akin. Dahil huwag kang bumitaw kasi magbago rin yun yung asawa mo. Noon, sumisilip-silip lang ako kasi gusto kong may malalapitan na makabago sa buhay ko. Then sabi ko sa sarili ko, ito na, baka dito na ako mababago. Pag sama namin sa Bible study, sabi ni pastor, kailangan mo, kasi nalalaman na ni pastor na nagamit ako ng drugs. So sabi ni pastor na kailangan daw tanggapin si Ginoong Hesus na Lord and Savior para
may malaking milagro na gagawin sa buhay mo. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus na aking Panginoon at tagapagligtas sa buhay ko noong July 15, 2009. Gusto kong magbago noon kasi nararamdaman ko yung may anak na ako. Sabi ko sa sarili ko, yung dinadala ko yung anak ko sa pagdadrugs na walang magandang patutunguhan ang wala akong mabigay na magandang buhay sa anak ko at sa pamilya ko. Yun, gusto ko nang magbago. Sa pagsuko ni Reby ng lahat ng kanyang mga bisyo at dating gawi, sinimulan niyang yakapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Namuhay siyang naaayon sa salita ng Diyos. Palagi kong masasabi sa sarili ko hanggang ngayon, pag hindi ko tinatanggap ang Panginoon noon, siguro sa buhay ko, palagi kong sasabihin sa asawa ko na siguro wala na ako ngayon, patay na ako ngayon. Totoo pala yung sinasabi nila na kanang hindi mo nakita yung ginagawa ni Lord is ikaw mismo yung makaramdam na binabago na pala siya ni Lord at masayang-masaya na kami. Sa tulong ng kanyang simbahang kinabibilangan at mga programa ng gobyerno, sumailalim si Reby sa community-based rehabilitation program sa Iligan City. At noong 2018 lamang ay nakagraduate na siya sa programa. Higit sa pagbabagong naranasan sa rehab, masaya si Reby sa pagbabagong naidulot sa kanyang buhay ng kanyang tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang mapapayo ko lang sa mga taong naghahanap ng pagmamahal sa barkada, sana doon na lang sa Panginoon hahanapin. Para yan talagang droga, yung bisyo. Magnanakaw yan ng kaligayahan at ng magandang kinabukasan na meron ng isang tao, di ba? Kaya yan ang mga bagay na dapat nating iniiwasan. Nagiging sagabal, balakid para ma-fulfill natin yung ating purpose sa buhay tsaka yung pinangako ng Diyos na magandang plano na meron siya para sa atin ay matupad. Kaya nga nakita natin sa kwento ni Reby, hindi ba? Kung hindi pa niya naintindihan na mali yung kanyang ginagawa at ang mga kasagutan sa kanyang mga hinaing at problema ay nasa sa Panginoong Diyos. Kung kaya pala ng Diyos ayusin ang kanyang buhay. Sabi nga sa tao, imposible. Pero sa Diyos, posible. Totoo yan, ano? Ano po ninyo, ang kwento po ni Reby ay isang makapangyarihang patotoo na nagpapakita na kahit gaano man kadilim at karumi ang ating nakaraan, ay kaya tayong bigyan ng Panginoon ng fresh start. At hindi lang basta simula, kundi buhay na puno ng pag-asa at pagbabago. Kaya ngayon pong bagong taon, kung feeling nyo ay wala ng pag-asa, tandaan mo ito. Kay Lord, laging may fresh start. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." It's amazing how Reby's decision of surrendering his life to God turned around his life around completely dahil sa desisyon niyang isuko ang buhay niya sa Diyos. Nagbago ng todo ang buhay niya. Mula sa bisyo at kawalan ng pag-asa, nagkaroon siya ng kalayaan at direksyon at masaganang pamumuhay. Ngayon, magbabagong taon na. Baka iniisip mo, kapatid, grabe, ang dami ko nang nagawang kamalian. Ang dami ko nang kapalpakan. At para bang ang dumi ko na dahil sa mga kasalanan ko. Pakatandaan mo ito. Sa Diyos, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magsimula ulit ngayon. Sundan mo ako sa isang simpleng panalangin na may kalakip na pananampalataya. Father God, salamat po, Lord, sa buhay ni Reby na napanood ko. Tunay nga, Panginoon, na nakaka-relate po ako sa nangyari sa kanya. May mga sitwasyon, Panginoon, na mga bisyo, Lord God, ay para bang madaling sabihin na hindi ako maapektuhan, pero sa katagalan, Lord, lalo akong nababaon. Lord, salamat po sapagkat
Marami po akong dapat tanggalin sa aking buhay at marami po akong pinagsisisihan. Kaya naman, Panginoon, nakita ko dahil sa mga kamalian na nagawa ko, Panginoon, ay umabot ako sa ganitong krisis sa aking buhay. Kaya, Panginoon, ngayon, nagdi-decide po ako, Lord God, hindi ko po kayang harapin ang buhay. Hindi ko po kayang tanggihan ang mga bisyo, Panginoon. At hindi ko maitatama ang mga mali kung wala ka. Nagpapasya po ako ngayon na isuko ang aking buhay sa iyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, manahan ka sa aking puso. At mula ngayon, Panginoon, kayo po ang maghari sa aking buhay. Kayo po, ang kalooban niyo po ang susundin ko. Salamat po sa iyong mga pangako, Lord God, na nagbigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ako at tulungan niyo akong lumakad ng naayon sa iyong kalooban sa isang bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ang milyong-milyong kinikita ay naging pagkakautang. Yung mga contracts na pinalo namin, nagkaroon ng mga amendments. So, hindi namin nakuha yung dapat. Yung utang ko per se with the bank, mga 13-14 million at the time. Dahil sa pagkalugi, naaapektuhan na ang sweldo ng kanyang mga tauhan at higit sa lahat, ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Baka naman po, pwede naman po kami makasweldo na. Nadedelay na ako sa sweldo sa mga tao. Yung mga suppliers ko, hindi ko nababayaran on time. Needs ng mga, simple mga kailangan ng mga anak ko, even pang-enrollment, wala na talaga. Pero pag nakikita ko yung mga anak ko, nakikita ko naman na tahimik na sila, pero alam po nagdadasal sila. Nare-realize ko na, ay, ang dami pa nang nagmamahal sa akin. Ang dami pa rin pala nagpipray sa akin. Upang mabayaran ng pagkakautang, nagbebenta na si Pinky ng kanyang mamahaling relos. Kasi wala na, sinala ko na lahat, nilabas ko na. Ay ko, sige, sa'yo na. Parang tinatanong ka na siya noong time, ano ba talaga plano mo? Ano ba plano mo sa akin? Sabihin mo sa akin. Lord, ikaw na sa'yo lang ako magtitiwala. Pero at the same time, ang hirap. Tumatak sa isipan ni Pinky ang mga kataga ng kanyang ama. Lalo't kinakailangan niya ito sa gitna ng hinaharap na pagkalugi ng kanyang kumpanya. Sabi niya sa akin, anak, 3 lang ang sikreto sa buhay. 1 will be pagmamahal sa Diyos. Number 2, hard work. Number 3, charity. I put it in my heart na tinandaan ko yan. At tanda ng kanyang pananampalataya sa Diyos, parte ng kanyang napagsanlaan, ang inilaan niya bilang donasyon sa 700 Club Asia na siyang naging instrumento ng kalakasan sa pananampalataya sa loob ng 10 taon. I watched Operation Blessing. Nakita ko na ang layo nung inaabot nung tulong nila. As in, sa mga bulubundukin pa, nagko-cross. I was just being reminded constantly kung nagawa ng Diyos na ibigay yung miracle na yan sa Kanya. Kung sino may testimony na yan. So, pwede rin yun sa akin. Muling nag-antay si Pinky ng tulong na magmumula sa Panginoon. At kahit wala pang katugunan, hindi siya nawalan ng pag-asa, pagkos nanindigan sa salita ng Diyos. Like kung nire-remind sarili ko, the Lord is my shepherd. There's nothing I shall want. So, ibig sabihin niya na lahat ng pangangailangan ko, big
or small, may deadline man ako o wala, ibibigay at ibibigay niya. Hanggang sa nasilayan na ni Pinky ang katugunan sa kanyang utang. Sabi ko, yes, sabi niya ganon. Oh, this is your neighbor, to ganyan. So, sinabi niya yung pangalan niya. Oh, nabalitaan ko, binibenta mo daw yung property mo sa tao mo. Ay, opo, sabi kong ganon. Pwede ka bang pwede ba tayo magkita daw? Sabi ko, sige po, sabi kong ganon. So, took it as a sign, sabi ko, oh Lord, kapitbahay ko, thank you Ganon. So, we negotiated. Nabenta ni Pinky ang kanyang lupain sa halagang 31 milyong piso. Sapat upang mabayaran ang kanyang mga utang at ang natira upang magamit sa pagpapalaki ng kanyang negosyo. 31 million yung nabenta ng lupa. If there's any word beyond ecstatic, that will be it. Hindi ko sobrang overflowing yung saya ko talaga. Hindi ko ma-describe kung paano, kung parang beyond sa pinag-pray ko, binigay niya. Binago ng pagsubok na ito ang paniniwala ni Pinky sa Diyos. Unos man o tag-araw, nariyan siya. As long as yung tao alam nila na ang Diyos nandyan, He's alive, buhay na buhay siya, there will always be hope. For all what I've been through, thank you 700 Club Asia for reminding us that we really have to serve God, be kingdom builders. Nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Pinky kasi marami talaga na, alam mo yan, pumasok sila sa negosyo para lumago. Pero meron talagang mga pangyayari na hindi mo alam ba't nagkaganon, yung hindi mo na-foresee. Diba? Pero at the end, makikita mo talaga na akala mo hindi ka na makakabangon. Pero si Lord talaga, He will surprise you. Ang mahirap talaga is kung mababaon ka pa sa utang, paano mo babayaran ang iyong mga pagkakautang, hindi ba? And yet, may simple formula din ng ating Panginoong Diyos. And that is to give. And it will come back to you, sabi nga ng Biblia. And also, I just want to remind everybody na the earth is the Lord's and everything in it. Hindi ba? So kung ano man yung inyong pangangailangan, ay ito po ay idudulog natin sa Panginoong Diyos at kayang-kaya po niyang ibigay. You just believe in Him. Okay? And you trust Him. And of course, you also have to obey kung ano yung mga kautusan niya tungkol sa pangangalaga ng ating kaperahan, ng ating mga salapi, at gayon din kung ano yung behavior na gusto niya sa atin patungkol dun sa pagbibigay, pagtulong sa kapwa, lalo na kasi kinikilala ng Panginoong Diyos yung generosity ng tao sa ibang tao, lalo na sa nangangailangan. Alam mo, Kata, palagi nating dinudugtong yung mga salitang manigo o masagana sa bagong taon. Ito rin ang panahon na tayo ay nagdarasal na magkaroon ng maginhawang buhay. Oo naman, kasi di ba parati tayong may New Year's resolution at the same time. May mga prayer items tayong nakalista dyan, di ba Alex? Marami na sa atin ang gumagawa ng mga financial plans para sa susunod na taon. May mga nagsiset na ng savings goals or investments ba. At may iba naman nag-iisip kung paano magiging mas maayos at masagana ang darating na bagong taon. Sa kwento ni Pinky, nakita naman natin na kahit gipit na siya, hindi siya tumigil sa pagbibigay at pagtulong, lalo na sa gawain ng Panginoon. Si Pinky, she just showed us that when we're faithful in giving, lalo na sa gawain ng Diyos, may balik talaga. God is able to bless us abundantly. Hindi lang financial, kundi ang importante, yung peace of mind at saka yung hope. Sabi nga dun sa prinsipyo sa Biblia, magbigay ka at ikaw ay bibigyan din. Alam nyo, hindi po ito yung parang magic formula na pag ginawa mo, automatic mangyayari, no? Pero kapag tapat ka sa pagbibigay at sa tithing, pinapakita mo na nagtitiwala ka sa Diyos. At kapag may pananampalataya ka,
pinagpapahalagahan yon ng ating Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 15 verse 6, "For the Lord your God will bless you as He has promised, and you will lend to many nations, but will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you." Hindi po maramot ang ating Diyos, kaya pwede po tayong maging generous sa mga nangangailangan. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng yaman at resources. Hindi po siya yung parang ATM lang na nauubusan ng laman. Minsan, offline pa. Pero para kay Lord, unlimited ang lahat dahil siya ang tunay na source ng karunungan, lakas at pag-asa. Kahit po anong sitwasyon mo ngayon, ay kahit gipit ka pa, may paraan para makabangon. Ipagkatiwala mo lamang sa Panginoon ang iyong pinagdaraanan ngayon. Alam ko marami ngayon pare na hindi nila malaman kung magre-rejoice sila dahil tapos na yung taon at may bagong taon na, no? Dahil sila ay may mga financial problems. Kung kaya kayo po ay aming ipapanalangin ngayon ni Alex, kung ano man po ang inyong pinagdaraanan ngayon. Let us believe that God will come through and give you your breakthrough, okay, in whatever needs you have, especially financially. Yung mga nagkakautang ngayon, right now, may mga hindi makatulong dahil makatulog dahil may utang. You know, just trust God that He will give you a way to get out of debt because the Lord has forgiven us even our debt, and that includes financial debt. Just trust the Lord and come to Him in prayer and in faith. And right now, I'm telling you kapatid, no, patatawarin ng sino man pinagkakautangan mo ang iyong pagkakautang. And also for those right now na may problema sa work, matagal ka nang walang trabaho, papasok na ang bagong taon, wala ka pa ring trabaho. Just trust in the Lord and continue praying day by day by day by day. Kulitin mo ang Panginoong Diyos na ikaw ay kaawaan niya at bigyan ka niya ng pagkakataon na magkatrabaho. And believe me, kapatid, God is so willing to bless you. He is the one who gave us the ability to create wealth. So my prayer for you right now, those who are listening right now, that you will receive, this ability to create wealth that God wants to lavish on you right now in the name of Jesus. Para meron pong prayer. Father God, thank you so much for the power of prayer. Thank you for the authority that you have given to every believer, Lord God. Right now, as we're facing the closure of the year and the coming of a new year, Lord God, I pray, Lord God, for the financial situations of many people right now. At the moment, Panginoon, dinadalangin ko, O Diyos, katulad po ng iyong pangako, Panginoon, that you will level all the exalted places. You will crush into pieces the gates of bronze. You will cut through the bars of irons na siyang naglilimita, Panginoon, sa aming mga finances in the name of Jesus. I come against these walls, these structures, these strongholds, and Lord, I pray, hallelujah, that the overflowing blessing, Lord God, will come through for those, Lord God, who needed rescue, Lord God, in the name of Jesus. Lord, wala pong imposible sa inyo. Sabi nyo, you came that you might have life and might have abundantly. Lord, alam ko ang pinapangako mo sa amin, hindi lamang kaligtasan, Panginoon. Hindi lamang ang salvation, Lord God, patungo sa langit sa iyong kaharian. Gusto mo rin, Panginoon, na makaranas kami, Panginoon, ng kaluwagan, ng kasiyahan, Lord God. Sapagkat sinabi mo rin, Panginoon, sa iyong salita, you will prepare a table before us in the presence of our enemies. So in the name of Jesus, I declare, Lord God, a new beginning, a new season for everyone. Lord, yung mga nakaranas po ng kagipitan, in the name of Jesus, I pray that their new season, Lord God, would include new opportunities, more jobs, Lord God. I declare promotions, Yes. Lord God, doon sa nagkaroon, Panginoon, ng stagnation sa kanilang career, sa kanilang buhay. In the mighty name of Jesus, I pray that you would shake
Lord God, the present situation, and you would elevate many people, Lord God, that need your help. Those who are looking to you, Lord God, for their breakthroughs, in the name of Jesus, I pray that these blessings will not be delayed. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Nais mo bang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay at pamilya mo? Inihahandog ng CBN Asia ang 7 Steps to Spiritual Renewal na higit na magpapasigla sa relasyon mo at ng inyong buong pamilya sa Diyos tungo sa mas maalab na pananampalataya. Christians now more than ever need to have a deeper walk, a deeper commitment to the Lord. Matatanggap mo ang exclusive online access kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos sa CBN Asia. Plus, ang bonus na regalong Tanglaw Advent Devotional para sa pamilya ngayong Kapaskuhan. Donate now and be a CBN Asia partner today. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Masaya ang pagbagong tao. Kasi para simula ng unang araw ng taon yun eh. Para yung buong taon, masaya ka. Problema, dumarating po yan. Pero may solusyon naman. Medyo mahirap po kasi lahat nagtataasan yung bilihin. Siyempre, magiging masaya pa rin po kasi bilang Pilipino, natutupad pa rin natin ang pangangailangan ng bawat isa. Kahit na maraming struggle sa bansa, laban lang. Pilitin na maging masaya kahit walang pera. Di ba? Anong gagawin natin? Di maging masaya na lang kahit walang pera, magtitiis. Maraming binubuhay. Mga apo ko, anak kong isa. Diyan lang namin kinukuha yung pangkain namin. Maghapon, makaraos lang, tama na. Okay na yun kung maka 250, 300 pinakamalaki. Kung maganda ang benta, 300. Siguro kasama ko pamilya ko. Tapos may konting salo-salong, konti lang. At least, medyo masaya dahil kasama mo buong pamilya mo. Magsusumikap ako para makabayad ng utang. Magtsatsaga ako sa pagtitinda kahit matumal. Malungkot po. Dahil? Hindi na po afford ng mga tao ang sobrang taas ng bilihin. Tipid talaga, sobrang tipid. Alam natin na ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, nagpo-provide, wala kang intindihin. Magtiwala lang sa Panginoon. Ngayong bagong taon, panahon na para magsabi ng oo kay Jesus. Yes, Jesus! Magsimula ng panibagong kabanata at sumunod sa Kanya. Kapag nakikinig tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagsasabuhay nito, dumadaloy ang Kanyang biyaya at kapangyarihan sa ating buhay. At ngayong bagong taon, huwag na tayong manatili sa nakaraan. Iwan na natin, sapagkat ang nais ng Diyos ay tumingin tayo sa inaharap at magtiwala ng lubos sa Kanya. Ngayong bagong taon na yan ay merong dalang pag-asa. Ayaw din niya tayong mag-alala tungkol sa ating kinabukasan, gaya ng sinabi niya sa Mateo 6:25-26. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sa totoo lang,
Sa 2026, alisin natin ang ating focus mula sa mga alalahanin ng buhay. Bagkus ituon natin ang ating mga paningin tungo sa mga pangako ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. We hope that the stories we featured on the show have given you renewed hope for a fresh start. God bless you more and more. And a happy New Year! Ngayong Martes, sa isang funeral service, nabuhay ang kanilang pag-iibigan. Pang till death do us part na ba ito? Lumabas ang large intestine. Batang may malubhang sakit, paano gumaling? Plus, saan magandang mag-invest ngayong 2026? Alamin kay Wealth Coach Randall Johnson. Bagong taon, bagong buhay. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.